So, last Bible study. Hindi natin. The snow is scented like gochujang. Comes with feather sweet add-ons and gochujang syrup. I love this one. Okay. So, last Bible study nakita natin na ipinakita ni Luke ang genealogy ni Jesus Christ bilang patunay na siya ay galing sa lahi ni King David. Kaya isang patunay iyon na siya ay may karapatan na maging hari at mesaya ng bansang Israel. Di ba, dito sa genealogy na ito tayo nahirapan? Actually, family tree lang iyon ni Jesus Christ na pinapakita na sa both earthly parents niya, siya ay galing kay Haring David. Ngayon sa aaralin natin, makikita ulit natin na papatunayan ulit ni Luke sa atin na credible si Jesus Christ sa kanyang role na Savior or Messiah. Dahil napagtagumpayan niya ang temptation ni Satan na hindi nagawa ng unang tao na si Adam. Kaya qualify si Jesus Christ na magbayad ng ating mga kasalanan dahil sinless siya. Warfare itong aaralin natin na ito. And it has been going on between God and Satan. Nagsimula yan sa heaven before Adam and Eve fell into Satan's temptation and dragged the human race into sin. So, simulan na natin. The temptation of Jesus. Dito tayo sa Luke 4 verses 1 to 13. So, then Jesus left the Jordan full of the Holy Spirit and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. Yung genealogy ni Jesus ay interlude or commercial lamang sa chronological events na nangyari sa buhay ni Jesus Christ. After his baptism in the river Jordan, Jesus was full of the Holy Spirit. Yung full in Greek is pleres, which means to be saturated with or to be permitted thoroughly with. Hindi ito katulad ng mga tao ng Diyos na kapag na-filled sila ng Holy Spirit at nagawa na nila ang ipinapagawa sa kanila ng Diyos, hindi na sila Spirit-filled. Kaya ang constant goal and lifelong pursuit ng bawat mananampalataya ay ma-filled ng Holy Spirit dahil hindi ito permanent. Basahin natin sa Ephesians 5 verse 18. Pakibasa, Kuya Ian. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong ipuspos ng Espiritu. So magkaiba ang Spirit-filled at indwelling ng Holy Spirit, okay? Lahat ng believers ay may Holy Spirit, nagdodwell siya sa lahat ng believer. Pero hindi lahat ay filled ng Holy Spirit. Kapag Spirit-filled ang isang believer, ang Holy Spirit ang may control sa buong pagkatao niya. Ganon din sa sasabihin niya. So ang mga tao, ang pagiging Spirit-filled nila ay temporary. Pero hindi si Jesus Christ dahil siya ay conceived by the power of the Holy Spirit. Kaya simula bata pa siya ay filled na siya ng Holy Spirit. Sinasabi lang dito na siya ay puspos ng Espiritu Santo. Pero hindi ibig sabihin na ngayon lang siya napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung si John the Baptist ay filled ng Holy Spirit kahit nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, imposible na si Jesus Christ na mas higher rank sa kanya na God in human flesh ang hindi ma-filled ng Holy Spirit noong bata pa lang siya. Ang Holy Spirit ang dahilan kung bakit si Jesus Christ mula bata hanggang sa paglaki ay hindi nagkasala dahil ang Holy Spirit ang nagko-control kay Jesus Christ. Mababasa din natin sa John 3:34. Pakibasa, Kuya Gab. Magtagalog ka na. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang nagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. So Holy Spirit without measure or without limit ang nasa kanya. Ibig sabihin, ang fullness ng Holy Spirit ang nasa kanya. Kaya Jesus lived his entire life totally filled with and controlled by the Holy Spirit. He was, in his humanity, fully yielded to the Spirit's control, having voluntarily set aside the use of his divine attributes. Dahil sa pag-submit ni Jesus sa Holy Spirit, kaya naman nasusunod niya ang lahat ng will ng Diyos Ama. Dahil ang Holy Spirit ang nagko-control sa buhay niya. At ang Holy Spirit ay Diyos. Kaya kalooban lamang ng Diyos Ama ang sinusunod ni Jesus Christ.
So itong temptation na makikita natin dito ay hindi resulta ng maling desisyon ni Jesus Christ or dahil sa kanyang desire for worldly things. Hindi ganon, okay? Kaya nandito siya sa ganitong situation, kaya hinayaan siya ng Diyos sa vulnerable na situation, hindi dahil sumuway siya sa Diyos, kaya nangyayari sa kanya ito, kundi ito ay sovereign will ni God bilang test sa kanya para patunayan sa mga tao na kaya niyang talunin ang kalaban. This temptation was the will of God that He faced and defeat the devil. Kung ang purpose ng Diyos ay para patunayan na kayang talunin ni Jesus Christ si Satan, kaya inayaan niya na itest ito ni Satan, iba naman ang reason kung bakit ito gagawin ng kalaban. Si Satan, ginagawa niya ito para ma-disqualify si Jesus sa pagiging savior ng mundo. Dahil kung magkasala si Jesus Christ kahit isa lang, hindi na siya qualified na pambayad ng ating mga kasalanan. Kaya crucial ang time na ito para kay Satan, para mahadlangan ang redemptive plan ni God. Tandaan nyo, ang tinatanggap lang na sacrifice ni God sa Old Testament ay lamb without blemish. At inilalarawan nun ang sinless life ni Jesus Christ. Kaya kung ma-fall sa temptation ni Satan si Jesus, lahat tayo ay sa hell ang destination. Dahil sa plano ng Diyos Ama na talunin ni Jesus si Satan, kaya naman Jesus Christ was led by the Spirit in the wilderness for 40 days to be tempted by the devil. Jesus in his sinless humanity must have the direction and the guidance of the Holy Spirit upon his life. Parang nagsiserve as a compass ang Holy Spirit sa kanya to point him where he is to be and where he is to go. Hindi napunta sa wilderness si Jesus Christ dahil kay Satan, kundi dinala siya doon ng Holy Spirit para magkaroon sila ng encounter ni Satan. So warfare ito, but instead sa heaven, ngayon sa wilderness. So yung wilderness na sinasabi dito ay sa Judean wilderness. Barren place ito. Ibig sabihin walang human being na nakatira dito. Desolate or deserted place ito, or mas tamang sabihin na ito ay disyerto na filled with wild animals, but no humans live there. It is out of the public eye dahil isolated place nga ito. So ano ang ginagawa ni Jesus dito habang tinetempt siya ng kalaban? Ang ginagawa ni Jesus dito ay prayer and fasting. Hindi lang siya basta dinala sa wilderness to do nothing. But every time pumupunta si Jesus Christ sa wilderness, lagi siyang nakikipag-communion sa kanyang amang nasa langit. So basahin natin. Pakibasa, Kuya Briggs. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. And then meron pa sa Mark 1:35. Pakibasa, Laika. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. So marami pang mga verses na makikita sa Bible na laging pumupunta sa wilderness, sa desolate place or sa mountainside si Jesus Christ para magdasal at magkaroon ng full communion sa kanyang amang nasa langit. Tulad natin, ang way ng pakikipag-communicate niya sa kanyang amang nasa langit ay through prayers. Kaya ang sabi ni Pastor John Piper, for Christ, the wilderness or desolate place often became his momentarily sacred space. He regularly escaped the noise and frenzy of society to be alone with his Father, where he could give him his full attention. So fasting without prayer has less or no spiritual value. Nagkakaroon lang ng value ang fasting when it is coupled with prayer. Kaya naman sa Bible, madalas na makitang na mag-partner ang dalawang yan. They are associated together. Yung time na dapat i-spend mo sa pagkain ay spend mo sa prayer para mapaglabanan mo ang tawag ng yung flesh or physical desires or needs. The purpose of the fast is to give more attention to the feeding of the spiritual man. Sadly, madalas ginugutom natin ang ating spiritual man. Hindi natin inaalagaan ang ating spirit. So paano ba alagaan ang ating spirit? Sinong gustong sumagot? Paano natin mapapalakas ang ating spirit?
Hindi yung Holy Spirit, okay? Malakas yun. Yung spirit ng tao, paano natin mapapalakas ito? Sinong gustong sumagot dyan? Volunteer muna tayo bago tayo mag-ano. Hello, Ano po, Tita hello. Jess? Hindi lang po. Ha? Sa Paano? Sige, pagbabasa, Brix, ano? sa pagbabasa po ng Biblia. Oo, tama. By reading and meditating on the Word of God. Ang problema, we don't take time to really feed on the Word of God. We don't take time to get alone with the Lord, to pray and to seek the Lord. At ang nagiging consequence nito, our spiritual man is weak and the fleshly man is strong. Tandaan nyo, mananalo lamang ang spirit kapag mahina ang old fleshly man natin. Kaya laging may battle ang dalawang yan. Dalawa ang nature ng mga mananampalataya. Ang ating spiritual man at ang ating old fleshly nature. Though we are new creation in Christ, as 2 Corinthians 5:17 says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and see, the new has come. Though we are new in Christ, but at the same time, nandito pa ang old sinful nature natin. Kaya nga hindi instant ang pagbabago sa atin, kundi gradual ang transformation na nangyayari sa buhay ng isang follower ni Christ. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa or nag-aaral ng salita ng Diyos, mangingibabaw pa din ang old self mo or yung old fleshly nature mo. Hindi tayo pipilitin ng Holy Spirit na sumunod sa Kanya against our will. Kaya dapat i-desire natin na mabago at hayaan natin ng Holy Spirit ang mag-control sa buhay natin para hindi nasusunod ang ating flesh. Tulad ng sinasabi sa Galatians 5 verses 16 to 17. Pakibasa, Denver. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the gratify the distress of the flesh, for the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit is contrary to the flesh. Contrary. They are contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Okay, so ang nangyayari kasi, lagi nating pinipid ang flesh natin. So paanong paraan? Hinahayaan natin na matangay tayo ng mga temptation ng mundo. Example, alam mo na dapat nagbabasa ka ng Bible everyday, pero hindi mo ginagawa dahil mas masarap manood, mas masarap maglaro, di ba? Masarap maglaro sa ating tablet o sa cellphone. Lagi mong pinagbibigyan yung flesh mo. Kaya walang struggle na nangyayari. Kaya nagiging worldly Christian tayo dahil napapabayaan natin ang ating spiritual man. So eto ngayon ang kailangan natin gawin para lumakas ang ating spiritual man. We feed godliness and we starve the flesh. Tulad ng sabi sa Job 23 verse 12. Pakibasa, Hana. I have not departed from the commands from his lips. I have treasured the words from his mouth more than my daily food. See, sabi ni Job, mas tinetreasure daw niya yung salita ng Panginoon kaysa dun sa kanyang daily food, yung kanyang physical food. And then sa Galatians 5:24, ang sabi dito, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. So kasama dapat yung mga passion and desires natin na to na napako sa cross nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay. So ngayon, ang ginagawa ng iba para madisiplina sila, nagpi-prayer and fasting sila. Kapag nag-prayer and fasting ang isang tao, dinideprive ito ang kanyang flesh para mas lumakas ang kanyang spiritual man. Yan. So, yan ang ano natin. Tandaan nyo yan. What we feed grows and what we starve dies. Kaya kapag lagi mong pinifeed ng salita ng Panginoon ang iyong isipan, ang mangyayari ngayon,
mas mangingibabaw, mas lalabas sa'yo yung new nature mo at unti-unti nawawala yung ano mo, sinful nature. I mean, yung ano mo, yung old fleshly nature mo. Mas madadaig niya. Okay? Kapag ikaw ay nag-grow sa salita ng Panginoon. Kaya yun ang ginagawa ng iba. Nag-prayer and fasting sila nang sa ganoon ma-deprive nila yung kanilang desire, yung kanilang fleshly desire. So fasting and praying is a reversal of the normal order of things. The focus is denying and neglecting the fleshly man to give time to develop and feed the spiritual man. Our spirit is strengthened by spending time with God in His Word through prayers and reading the Scriptures. So yon ang ginagawa ni Jesus Christ habang nandoon siya sa wilderness for 40 days to be tempted by the devil. So fasting for 40 days is not a joke. If a person should fast for that period of time, kailangan sigurado siya na will ito ni God at led by the Spirit siya sa paggawa ng ganitong katagal na pagpa-fasting. Tulad ni Jesus Christ, He was led by the Spirit. Kaya kahit siya ay nasa human flesh, nagawa niya ito without bad consequences. Dahil ang pagpa-fasting ng ganito katagal without being led of the Spirit can be fatal. Nakakamatay. Okay? In February 2023, a person named Francisco Baraja, the 39-year-old founder of the Santa Trinidade Evangelical Church, died in a hospital in Mozambique, capital's Beira. He had been attempting to emulate Jesus' 40-day fast from the Bible. But the time Baraja was administered medical aid, his digestive organs had failed and he was diagnosed with acute anemia, or when the body doesn't have enough healthy red blood cells to carry sufficient oxygen. So on his 25th day of fasting, hindi niya natapos to sa 25th pa lang, he had fallen sick. Staff of the hospital attempted to give him liquid foods dahil hindi na kayang tanggapin ng kanyang katawan ng solid food. But his organs were in such bad state that it hurt when he tried to eat even liquid foods. Tignan nyo Kaya eventually, he died in the hospital. Nakuha ko yan sa Business Insider. At nireport din yan sa BBC. So it can be physically dangerous to fast for the length of time. Nakakamatay talaga siya. Okay? Kaya magpa-fast lang kayo ng ganoon katagal kung sigurado kayong ito ang ipinapagawa ng Holy Spirit sa inyo. Katulad ng nakita natin dito kay Jesus Christ, ganun din sa case ni na Moses and Elijah. Nagawa nilang mag-fast for 40 days dahil din sa leading ng Holy Spirit sa kanila. Now, Jesus was in the wilderness for 40 days to be tempted by the devil. So, the devil in Greek is diabolos, which means slanderer or accuser. The devil is Satan, the number one enemy of God. So magkaroon muna tayo ng brief review patungkol sa devil. Though napag-aralan na natin ito before, but that was a long time ago, kaya maganda na balikan din natin itong character ni Satan at paano siya naging number one enemy ni God. So the devil was once the highest angel. He was the archangel. Itong mga archangels na ito ang nagsiserve sa pinakatrono ni God. Ganun sila ka-close kay God at ganun kahalaga at kabigat ang role nila. Kumbaga sa hierarchy ng mga angels, sila ang pinakamataas ang rank sa lahat ng angels. Bukod kay Lucifer, isa lang ang na-mention na archangel sa Bible at iyon ay si Michael. Kaya ang ano dito, baka nga dalawa lang sila na may ganitong role. Pero syempre hindi natin masisiguro yun, okay? Dahil wala, kumbaga hindi nakalagay sa Bible. So malalaman na lang natin yung pag nasa langit tayo. Ang pangalan ni Satan ay Lucifer, bago siya nakilala na Satan or the devil. The Bible describes him as a liar and a murderer. Tinatawag din siyang dragon, serpent or snake, the accuser, the evil one, the god of this world who blinds the minds of the unbelievers, the prince of the power of the air, a roaring lion, and the tempter, na siyang ginawa niya kay Adan at Eva, na siya din gagawin niya dito sa inaaral natin kay Jesus Christ. God gifted him with extraordinary powers of leadership and an intellectual genius.
Kaya madaming angels na under sa kanyang pamamahala. Until one day, pride was found in the heart of Lucifer. Hindi natin alam paano nakapasok ang sin sa kanyang puso. It's the mystery of evil and sin. Hindi ito galing sa Diyos dahil ang evil or sin ay nag-i-exist kapag walang perfect righteousness. Basahin natin. Sinong gustong bumasa dito sa English? Si Kuya Ian. Sige, Kuya Ian, pakibasa nga. Evil is a lack of moral perfection. God created absolute perfection. Wherever a lack of that exists, sin exists. Evil is not the presence of something. Evil is the absence of righteousness. You can't create evil because evil doesn't exist as a created entity. It doesn't exist as a created reality. Evil is a negative. Evil is the absence of perfection. It's the absence of holiness. It's the absence of goodness. It's the absence of righteousness. Evil became a reality only when creatures chose to disobey God. Evil came into existence initially, then in the fall of angels, and then next, in the fall of Adam and Eve. Kuya Ian, gusto mo bang i-expound yung binasa mo? Gusto mo bang kung anong pagkakaintindi mo dito? Hindi po ginawa ni God yung evil po, kung baga tayo po yung gumawa ng evil kasi hindi po tayo perfect. Oh, tama, hindi siya nag-exist as created. Ibig sabihin, hindi siya kinreate ni God. Kaya wala siyang physical form, okay? Ang evil ay walang physical form dahil hindi ito created entity. Nag-exist lang ito kapag walang absolute perfection or holiness. Yung holiness tulad ng kay God, ang standard ng perfection, okay? Kaya dito sa mundo, talamakang kasamaan, talamakang evil dahil walang perfect righteousness dito sa lupa. Dahil lahat tayo ay sinful. So evil was conceived in Lucifer's soul. So he was so close to the throne of God that he became jealous and he wanted to receive the worship that God received. Gusto niyang maging katulad o higitan pa ang Diyos na may likha sa kanya. Kaya naman he rebelled against God, and 1/3 of the angels who were in the very presence of God joined in his rebellion against their Creator. And because God is holy and righteous, obviously he could not tolerate sin in his presence. Kaya nakasaw sa heavens sina Satan at ang kanyang mga aliporet na ngayon ay dito na sa lupa, naghahasik ng lagim, at sila ay mas kilala sa tawag na demons. Though wala pa sila ngayon sa kanilang final destination, pero ang final destination nila sa end of times ay sa lake of fire. Sa ngayon, malaya pa silang nakakapaggasik ng lagim dito sa lupa at aali-aligid sa atin para matyaga ng ating mga ginagawa. Kaya kilala nila tayo at alam nila kung ano ang weaknesses natin base sa pagmamatsyag nila sa buhay natin. Kaya alam nila kung paano tayo i-tempt na magkasala. Kung nakikita nila na lagi kang nahayok ka sa panunood or sa paglalaro, kung nahayok ka sa pagsa-shopping, kung hayok ka sa pagkain ng pagkain, alam mo yon, kung hayok ka sa paglakwatsa, ititempt ka niya dahil minomonitor ka nila eh. Nakikita nila ang pamumuhay mo. Alam nila ngayon kung saan ka kung saan ka napupol, kung saan lagi ka, kung ano yung weaknesses mo. Makikita din natin sa Book of Job na may access pa rin sila doon sa langit. Okay? Kahit na nakasaw sila, may access pa rin sila doon. Pero hindi na sila nandoon to worship or serve the Lord, but to accuse the people of God. Ngayon, itong fallen angel na ito succeeded in tempting Adam and Eve and dragged the entire human race into sin. So, kailangan natin ngayon ng Savior para makapasok sa karya ng Diyos Ama, para ma-patch up yung relationship natin na naputol nung nagkasala sina Adan at Eva. At ang Savior na ipinadala ni God ay si Jesus Christ. Now, Satan attempted to destroy the second Adam, Jesus Christ, para mahadlangan ang redemptive plan ni God. Satan tried to make Jesus sin throughout his life and intensely during the previous 40 days. So intense itong 40 days na ito. Dahil for 40 days, Jesus ate nothing during those days. And when they were over, he was hungry.
Siyempre, for 40 days, wala siyang kinakain. Kaya naman as a human being with physical needs, he was hungry. Physically weak si Jesus dito. Kaya vulnerable siya at alam ni Satan yun. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon na yun para tuksoin si Jesus na magkasala. Si Esau, na kapatid ni Jacob, okay? Sa kanyang gutom, ipinagpalit niya ang kanyang birthright kay Jacob sa isang bowl of soup. Yung birthright sa kanila, mahalaga yun ha? Dahil double portion ng mamanahin ang makukuha mo kapag nasa iyo ang birthright. Kapag ang tao ay gutom na gutom, may tendency na makagawa ito ng mga bagay na hindi maganda. Totoo yun, yung iba umiinit ang ulo nila kapag sobrang gutom sila. Asawa ko isang ano niyan, wag mo lang siyang gutumin. Yun. Mabait siya pero wag mong gugutumin. Yun. Ngayon tingnan natin ang 3 temptations na ibinigay ng Diablo kay Jesus Christ. Pero isa lang sa 3 ang aaralin natin, okay? Makikita natin na nangyari ang 3 temptation na ito sa iba't ibang location. Itong 3 specific temptations na ginamit ni Satan kay Jesus ay unique sa kanya. No believer today, for instance, could be tempted to turn rocks into bread. Nevertheless, itong 3 temptation na kinaharap ni Jesus Christ represents the broader categories of temptation faced by all believers. So tignan muna natin ang 3 categories of temptation faced by Jesus and all believers. So una, yung the lust of the flesh. Pangalawa, the lust of the eyes. At ang pangatlo, the pride of life. So makikita natin ang mga yan sa 1 John 2:16. Pakibasa, Ate Chloe. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Okay? So dito tayo sa first temptation, the lust of the flesh. Sabi dito, the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. But Jesus answered him, it is written, man must not live on bread alone. Dito makikita natin ang old scheme na ginawa ni Satan kay Eve sa Garden of Eden. His question contained an element of truth. Satan began by acknowledging the true identity of Jesus as the Son of God. Ang sabi niya dito, if you are the Son of God. Hindi question ng pagdududa, kundi ang mas accurate na translation dyan ay, since you are the Son of God. Dahil alam niya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Kasama niya si Jesus sa heaven bago siya nagrebelde sa Diyos at bago magkatawang tao si Jesus Christ. Nagpatotoo din ang Diyos Ama mula sa langit sa baptism ni Jesus Christ na si Jesus ang kanyang anak na lubos na kinalulugdan. Hindi katulad ng ibang religious groups na hindi ina-acknowledge ang pagiging Diyos ni Jesus Christ, si Satan at ang kanyang mga demons naman ay never deny ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. They had always known His true identity and always affirm it in their conversations with Him. Tingnan natin sa Luke 4:33, verses 34 and 41. Pakibasa ko, Kuya Gab. In the synagogue there was a man possessed by a demon, an impure spirit. He cried out at the top of his voice, go away, what do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Moreover, demons came out of many people, shouting, you are the Son of God. But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew he was the Messiah. Meron din sa Mark 3:11. Pakibasa, Kuya Briggs. Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniban ng masamang espiritu, lumulod sila sa harap niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. So malinaw na kilala ni Satan at ng kanyang mga demons si Jesus Christ, kung sino talaga siya. Kaya yung pagtatanong ni Satan dito ay hindi pagdududa, kundi pagpoprovoke kay Jesus Christ na sumuway sa kalooban ng Diyos Ama. Since you are the Son of God, tell this stone to become bread. So inahamon niya dito si Jesus Christ na ipakita ang divine power niya sa pamamagitan ng paggawa ng milagro to satisfy his hunger. Kung titignan natin, parang hindi naman kasalanan ang ipinapagawa ni Satan dito kay Jesus Christ, ano? Dahil hindi naman kasalanan nung kumain, lalo na kung 40 days kang nag-fasting. Part nga sa prayer na itinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad
noong turuan niya ang mga ito kung paano magdasal, ang humingi ng daily bread. Daily bread means food. Since nag-fasting si Jesus for 40 days, hindi naman kasalanan kung kumain siya, di ba? At hindi rin naman kasalanan kung gagawa siya ng miracle. Dahil makikita natin yan sa mga susunod na chapters na madaming miracles ang gagawin ni Jesus Christ. At isa doon ay ang magpakain ng maraming tao. Ang tanong ngayon, why was it wrong for Jesus to satisfy his hunger? Why did Satan use this temptation to try to make Jesus sin? So ano ang kasalanan dito? Once sinunod ni Jesus, ang gustong mangyari ni Satan. So ito yung laban between flesh versus spirit. Susundin ba niya ang tawag ng kanyang laman, which is to satisfy his hunger? O susunod siya sa spirit at hayaan niya ang plano ng Diyos ang mangyari sa kanyang buhay? Test of trust ito sa kanyang amang nasa langit. Dahil kung naniniwala siya na mahal siya ng kanyang ama at hindi siya pababayaan, hindi siya gagawa ng bagay na hindi naka-align sa will ni God. Ang ipinapagawa dito ni Satan sa kanya ay hindi naka-align sa will ng Diyos Ama. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me." So hindi ang sariling will ni Jesus ang sinusunod niya noong bumaba siya sa lupa, kundi ang will ng kanyang ama. Ngayon, upon closer inspection dito sa pangyayari sa wilderness, makikita natin that God had allowed this period of 40 days of testing in the wilderness. Dahil nabasa natin kanina that Jesus was led by the Spirit. Tulad ng nasabi ko kanina, may purpose at plano ang Diyos kung bakit niya dinala sa wilderness si Jesus Christ. And for this period of time, kailangan ng absolute trust and dependence ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Kailangan mapagtagumpayan niya ang pagsiset aside sa kanyang physical na pangangailangan or else hindi niya mapagtatagumpayan ang cross na mas matindi pa dito ang hinihiling sacrifice. Sa pagsasuggest ni Satan na i-satisfy ni Jesus Christ ang kanyang physical needs sa sarili niyang pamamaraan or ways, tinatry ni Satan si Jesus dito na mag-doubt sa love, care, provision, and purposes of his Father and act outside his Father's will. Gusto niyang i-divert ang attention ni Jesus away from fellowship and communion with the Father and away from prayer and meditating upon Scripture at mag-focus siya sa kanyang kumakalam na sikmura. Parang gusto niyang isipin ni Jesus na mas kailangan niya ang physical food more than spiritual food. Tuso si Satan, kaya hindi mo maniisipin na kasalanan ito kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kung inaaral mo ang Bible, makikita mo na ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Dahil ang sinasabi ng Bible, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you." So ano yung all these things na yan na ipoprovide daw sa atin kapag sinunod natin ang will ni God? Ang lahat ng needs natin, kabilang na dyan ang food. Needs, okay? Hindi wants. Gutom na gutom si Jesus dito. Pero sorry na lang si Satan dahil mas mahalaga kay Jesus Christ ang sumunod sa kanyang ama kaysa isatisfy ang kanyang growling stomach. Kaya ang naging sagot ni Jesus sa kanya, but Jesus answered him, "It is written, man must not live on bread alone." Galing ang sagot ni Jesus na yan sa scripture. Sa Deuteronomy 8:3. Pakibasa, ang tawag doon? Si Ate Hana. He humbled you by letting you go hungry. Then he gave you manna to eat, which you and your ancestors had not known, so that you might learn that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So dito, meron itong nakalagay na, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Okay? Hindi na lang tinuloy ni Jesus yon. Pero ang ginawa niya, dinala ni Jesus sa Old Testament si Satan, kung saan ang ibang Israelites ay namatay sa wilderness as God's judgment sa kanilang pag-disobey kay God. Despite His provision of food, yung mana na yan, food yan, okay? Pagkain yan for them.
nagawa pa din nilang sumuway sa Diyos, which is kabaligtaran sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil fully obedient siya sa kanyang Ama. Hindi na-entice ni Satan si Jesus sa suggestion niya dahil mas matimbang sa kanya ang pag-ibig niya sa Diyos. Ganon din tayo. Hindi tayo matutokso ng kalaban na sumuway sa Diyos kung mas matimbang ang pag-ibig natin sa Panginoon kaysa sa ating pangangailangan. At ang pagkain na hanap ni Jesus ay hindi physical nourishment, kundi ang masunod ang kalooban ng kanyang Ama. Yan ang sinabi niya sa kanyang mga disciples sa John 4:34. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work, Jesus told them. And then sa Sermon on the Mount, He said, pakibasa Ate Chloe? So don't worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For the Gentiles eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. Tandaan niyo to, no weapon that is formed against you will succeed kung sinusunod niyo ang kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Hindi pagkain ang nagbibigay buhay sa tao. Though ginagamit ng Panginoon ang food para sa ating daily nourishment, pero ang point ko dito, kahit nasa iyo na ang lahat ng pagkain, kapag oras mo na, nalisanin ng mundo na ito, oras mo na at walang makakapigil nun. Kaya ang bread na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang dapat ipursu natin kaysa sa bread na nasisira at walang eternal life. Yung iba nga minsan dahil sa pagkain kaya sila namamatay. Yung lola ko, siguro mga pangalawang lola na yun, na-choke lang siya sa apple, makain siya ng apple, tapos yun, nabululan siya, namatay siya doon sa ano niya, sa pagka-choke niya doon sa apple. So ganoon, nakita nyo, hindi ang bread ang magbibigay buhay sa atin, kundi ang buhay natin ay hawak ng Panginoon, nakasalalay sa Kanya. Kaya kung may pagkain ka man or wala, kung oras mo na, kukunin ka ng Panginoon. Pero kung hindi pa time, kahit wala kang pagkain ngayon, i-deliver ka ng Panginoon dun sa time na yun. Okay? Katulad ng ginawa niya sa Old Testament kay Elijah. Nung ito ay walang di ba, ginawa niya, nagpa-deliver siya ng food sa pamamagitan ng uwak, di ba? O kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Yun ang sinasabi ko dito, na sa Panginoon tayo magtiwala para sa ating buhay at hindi dito sa mga physical na bagay. Though, to desire for food is not bad at all. Dahil sabi ko nga kanina, kailangan natin yun para sa ating nourishment, diba? Pero tandaan nyo to, when the pursuit of a natural desire comes before obeying God, we cross the line into sin. This example helps us understand that sometimes temptation is less about doing an action characterized as wrong and more about satisfying a normal desire in a sinful manner. Eating is not wrong, but placing our desire for something neutral or even something good above trusting God in obedience is wrong. So ibig sabihin, hindi porket hindi siya nakalabel na sin, ay hindi na siya sin, okay? Kung ang gagawin mo ay pagpapakita na hindi mo pinaprioritize si God at hindi ka nagtitiwala sa Kanya, kasalanan yun. Dahil binayolate mo ang greatest commandment, which is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So magbibigay ako ng example dito. Si Martha and Mary. Pakibasa, Kuya Ian. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." So masama ba ang gustong gawin ni Martha? Hindi, di ba? Dahil tumutulong siya sa pag-aayos sa ipapakain kay Jesus Christ. Pero hindi porket hindi siya label na masama ay makakabuti ito para sa atin. Mas alam ni Mary
ang makakabuti para sa kanya. At iyon ay ang makinig sa kanyang Lord and Savior na si Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus kay Martha na mas mabuti ang ginawa ni Mary dahil walang makakakuha nito sa kanya. Kaya ganoon din si Jesus Christ. Alam niya kung ano ang mas makakabuti sa kanya. Makikita din natin yung opposite situation ng first Adam dito sa second Adam na si Jesus Christ. Si Jesus nasa wilderness, walang pagkain. While si Adam nasa Garden of Eden, sagana sa pagkain. Si Jesus nasa sinful world, while si Adam naman nasa perfect world, and yet natalo siya ng temptation. While si Jesus naman ay nagtagumpay sa kabila ng kanyang worst situation. Ano ang dahilan at nagtagumpay si Jesus sa kanyang temptation? Dahil mas mahal niya ang kanyang ama kaysa sa kanyang sarili. Ito yung lesson, okay? Pakinggan nyo. Jesus loves His Father more than His own life. Yun din sa atin. Kung mas mahal natin ng Diyos Ama kaysa sa buhay natin, hindi tayo susuway sa Kanya. So, paano natin ngayon may apply sa buhay natin ito? Sometimes we are tempted to take matters into our own hands. In other words, hindi tayo nagtitiwala sa kayang gawin ng Panginoon para sa atin. At tayo na ang gumagawa ng way para masolusyonan ito kahit ang solusyon ay hindi pleasing kay God. Dahil minsan impatient tayo at naiinip sa magiging sagot ni God sa dasal natin. Kaya tayo na ang gumagawa ng way para solusyonan ito sa sarili nating pamamaraan. Ang ending, napapahamak tayo. Dahil hindi pala iyon ang gustong mangyari ng Panginoon para sa atin. Hindi pala yun ang gusto niyang gawin natin. So Jesus' reaction to the temptation also models how we should react when we have begun to doubt God's love and provision. Doon sa pagsasabi ni Jesus naman does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Tulad ng sabi ko kanina, we are not sustained by food, yung physical food, okay? We are not sustained by food alone, but by God Himself. Ang sabi ni Jesus sa John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So His word gave us life, and by His word, we have hope. Kung mayroon ka ngang malakas na pangangatawan dito sa lupa, pero wala ka namang eternal life, hanggang dito lang iyong lakas mo. Ang iyong final destination ay sa lake of fire kapag hindi mo tinanggap si Jesus as your main source of bread. Bukod doon, we can also learn a specific strategy for dealing with our temptations. Nakita natin how Jesus handled the temptation. He quoted the Old Testament scripture to Satan, and this has an important implication for us. Iniwan sa atin ni God ang kanyang salita, ang Bible, para gamitin natin na panlaban sa ating sinful desires. Effective strategy ito dahil ang Bible ay hindi lang words on a page, kundi salita ito ng Diyos at mula ito sa Diyos. Kaya ito ang mabisang panlaban sa bait ng kalaban. Tignan natin ang sinabi ni A.W. Tozer. Satan's greatest weapon is man's ignorance of God's word. Totoo yan. Kaya reading, meditating on, and memorizing scripture helps us to combat Satan's temptation. We can use scripture to replace our doubts with truth about the character of God and the promises He had made to those who follow Him. As Christ followers, dapat hindi ang desire ng flesh natin ang mag-lead sa mga desisyon natin. Dahil ang ending niya, disobedience, kadalasan sa Panginoon. Dapat hayaan natin ang salita ng Diyos ang mag-lead sa bawat desisyon natin sa buhay. At magagawa lamang natin iyon kung nagbabasa tayo ng Bible. Ano ang ire-remind sa atin ng Holy Spirit kung wala naman tayong nabasa? Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Bible at pag-aaral nito. Dahil ito ang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Ang sabi nga ni John Bunyan patungkol sa Bible, either this book will keep you from sin. Siyempre, kung binabasa mo at isinasabuhay ang Bible, mapapalayo ka sa paggawa ng kasalanan. Or sin will keep you from this book. Pero kung hindi mo binabasa at ikaw ay namumuhay naman sa kasalanan, siyempre lalayo ka sa salita ng Panginoon. Ayaw mo makonvict.
Kaya kung hindi nyo pa ginagawang habit ang magbasa ng Bible, simulan nyo na ngayon, okay? 1 to 2 pages a day will keep the enemy away. Also remember this, sometimes in this life we will not get everything we want. Pero hindi dapat maging dahilan niyon para ikaw ay malungkot or ma-discourage or matukso na gumawa ng masama para lang makuha ang gusto mo. Tandaan nyo ito, this is not our permanent home. Sabi dito sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So one day, iiwan din natin ang lahat ng ito. Ang lahat na mayroon tayo at ang buhay na mayroon tayo dito sa lupa. Kaya huwag mahigpit ang hawak sa mga bagay dito sa lupa, okay? Huwag tayong magpatinag sa mga nakikita natin. Yung fame, yung kinang, yung kasikatan, huwag tayong magpatinag doon. Madaling i-let go or labanan ng mga desire ng flesh natin kung mas higit ang pag-ibig natin sa Panginoon kaysa sa sarili natin. Tulad ni Jesus Christ, na pagtagumpayan niya ang lahat ng temptations at pasakit sa buhay dahil looking forward siya sa mangyayari sa future. Ang sabi dito sa Hebrews 12:2, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So natiis ni Jesus ang lahat ng pasakit, paghihirap, at kahihiyan sa cross, at ang pinakamasakit ay ang i-forsake siya ng kanyang ama nung daladala niya ang sin ng mundo. Natiis niya lahat iyon dahil nakafocus siya beyond the cross. Nakafocus siya sa kaalaman na ang gagawin niya ay pleasing sa kanyang ama. And after that, babalik na siya sa kanyang amang nasa langit. Alam niya, temporary lang ang lahat. Okay? Oh, and take note of this. Jesus' mission on earth was to serve as a servant who was completely obedient to the Father and not to use his divine powers to manipulate nature or serve his own interest. In the Gospels, every miracle Jesus performed was intended to bring honor to his Father and validate his ministry. Wala kayong makikita na ginawa niya ito sa pansarili niyang interest. Therefore, making stones into bread would have been an act of disobedience to his Father, and it would have been a misuse of his power. So hindi nagwagi si Satan sa first temptation na inihain niya kay Jesus Christ, kaya may dalawa pang kasunod. Pero dito na muna ang lesson natin for today para mas ma-meditate nyo ang ating pinag-aralan. So thank you for listening. To God be all the glory. Okay, so tapos na tayo. Ngayon, ano yung ating natutunan sa ating pinag-aralan? Jo, pwede mo lang patiyanin kaya kang recording. Hello, hello. Naka-record tayo, baka ayaw nila magsalita. Ako, Naka-record Jojo. tayo. Umapin, Marinela kanya magsalita. Ruby, sabi mo kay mama mo, papatay niya. Stop mo na yung pwede kayong stop, wait.